Breaking news mga kapatrol, nasa Riga, Latvia na ang ating pambansang kupunan at practice kagad ang team. Grabe ang ginawang sakripisyo ng team, sunod-sunod ang mga biyahe across the globe at kulang na lang na hindi magpahinga ang mga players. Kararating pa lang nila sa Latvia ay practice na kagad. Do you want to make a splash sa Olympic qualifying tournament? Hirap nga eh. Grabe yung jet lag nung kasi siyempre iba yung time zone dito. Ayan. Tapos medyo mahirap matulog. Pero siyempre nakakatulog yan. Sobrang pagod eh. Ang ganda talaga ng tinatakbo ngayon ng Gilas. Simula nung nag-take over si Coach Tim Cone, simula nung Asian Games na kung saan nakuha ng Gilas ang gintong medalya. Sinundan naman ito ng pagpili ng 12-man pool na merong misyon na makapaglaro sa Olympics in 4 years program. Pero sa darating na Olympic qualifying tournament ay ang ultimate test kung saan dadalhin ni Coach Tim Cone ang Gilas in the next 4 years. Sa tatlong tune-up games ng Gilas ay sigurado pati ang Latvia ay nagulat sa height ng Gilas. Sino ba ang nagakalang magsasabay sina Kai Sotto at Junmar Fajardo ng napakahabang panahon sa loob ng basketball court? Ang sabi kasi ng mga armchair analyst ay hindi pwedeng ipagsabay sina Kai Sotto at Junmar Fajardo dahil mabagaw daw silang dalawa at hindi nila kaya ang bilis ng mga European players. Pero tinuloy pa rin ni Coach Tim Cone ang kanyang plano to play with the Twin Towers na sina Kai Sotto at Junmar Fajardo. And so far so good. They posed so much headache against Poland and Turkey at ang Twin Towers natin ang main reason kung bakit napakat-competitive natin kahit na trades lang ang practice ng Gilas. Sa dalawang tune-up games against Turkey and Poland ay hindi nakaporma ang mga big men nila sa ilalim. Bantay sarado kasi sila sa ilalim and Junmar Fajardo and Kai Sotto are immovable inside the paint kaya dinaipan natin sila sa rebounding. In other words, ay konting tweak na lang ay siguradong mas magiging winning team na ang Gilas. At dahil very limited lamang ang preparation ng team, ay walang dahilan ang bawat players na mapagod. Sabi nga ni Coach Tim Cone na ito ay one shot lang to Paris Olympics. At kung matalo ang Gilas, ay maghihintay na naman ng 4 na taon upang magkaroon ng chance na makapaglaro sa Olympics. Kaya kahit gaano pa kahirap, ay talagang nagsasakripisyo ang bawat player with one mission at yan ay ang piliting makabalik ang Pilipinas sa Olympics. Against Latvia ay crucial pa rin sina Kai Sotto at Junmar Fajardo to play together. They have to dominate inside dahil napatunayan na nila na kayang-kaya nila ang physicality at ang mga big men ng Europe. Kai Sotto and Junmar Fajardo should dominate inside upang makompensate ang kanilang kakulangan pagdating sa mga closeouts at lateral defense. Capable naman si Kai Sotto na umuscore ng 30 points as long as maipasa sa kanya ang bola at the right place at the right time. Isang malaking challenge rin ang kakulangan ng point guard ng team, kaya ang daming turnovers ng team add to the fact na naninibago pa rin ang lahat dahil galing sila sa iba't ibang mga liga. Pero overall, ay maganda na ang feedback galing sa mga coaches at players na ating nakakaharap. Bilib sila sa tangkad ng Gilas at nagulat sila sa bilis ni Kai Sotto. Di kasi nila in-expect na mabilis si Kai at malakas ang kanyang katawan. Kaya sila tuloy ang nabubuli ng Gilas and thanks to Junmar Fajardo and Kai Sotto. And they are poised to shock Latvia and the entire Olympic qualifying tournament. At balitang NBA naman, LeBron James bumalab sa final year ng kanyang kontrata. Kumala si LeBron James sa final year ng kanyang kontrata sa Lakers pero hindi siya alis sa Los Angeles. Plano pa rin ng 39-year-old Cager na upuan ang pakikipag-usap sa team para sa bagong deal. Nagkakahalaga ng $51.4 million or 3 billion pesos ang tatanggapin sana niya para sa susunod na season. Ayon sa kanyang agent na si Rich Paul ng Clutch Sports, gustoan niya ni LeBron James na tulungan ang Lakers kaya isasakripisyo ang milyones sa kanyang kontrata. He is prioritizing a roster improvement. He's been adamant about exuding all efforts to improve the roster. Ani pa ni Rich Paul,
Payag nga anya sa LeBron James na pumirma ng mas mababa sa maximum 3-year, $162 million na pwede niyang tanggapin para lang magkaroon ng subi ang Los Angeles Lakers na $12 million at makahanap ng impact player. Sa ulat pa ng ESPN, handang magsakripisyo sa LeBron James para makakuha ng veteran playmaker na nasa kalibre ni na James Harden o Klay Thompson o isang big man na makakasama ni Anthony Davis. Kung wala raw mapapasagot na ganun kaangas na player, sinabi ni Paul na igigiit ni LeBron James ang max. Kinuha ng Los Angeles Lakers ang panganay ni LeBron James na si Bronny sa number 55 pick sa nakaraang draft. At si Paul George, babuna sa Los Angeles Clippers. Sa pagsisimula ng NBA free agency nitong July 1, may players nang nagtatalunan mula sa kani-kanilang mga dating teams. Una sa listahan si Paul George, na inulat na aalis na sa Los Angeles Clippers. Mababasag na ang Big Three ni na Paul George, Kawhi Leonard at James Harden. Kinumpirma ng Los Angeles Clippers nitong linggo ang pag-alis ni Paul George. Kung hindi madidiskarel, destinasyon daw ng 9-time All-Star ang Philadelphia 76ers sa Eastern Conference. Higit $200 million ang pwedeng hingin ni Paul George, 34 years old, para sa 4 na taon kung aabot ng max value ang kanyang susunod na kontrata. Paul has informed us that he is signing his next contract with another team. We will miss Paul. Yan ang statement ng Los Angeles Clippers. Idinagdag ng team na ilang buwan ding inupuan ang negosasyon kasama ang kumakatawan kay George pero hindi nakasundo. May $48.8 million option si Paul George para sana sa 2024-25 season pero hindi ginamit at piniling sumubok sa free agency. Mainam pa rin ang mga averages ni Paul George na 22.6 points nitong nagdaang season at panalong itambal kina Joel Embiid at Tyrese Maxey sa Philadelphia 76ers. Samantala, aalis na ng Bay Area si Chris Paul. Hindi nagresulta sa championship ang pakikipagtambalan ni Chris Paul kina Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green sa Golden State Warriors. Nakaisang season lang si CP3 sa Warriors, pero iniwave na siya ng team. Tatanggap sana si Paul ng $30 million sa Warriors sa susunod na season. At ayon sa ulat ng ESPN, lilipat si Chris Paul, 39 years old, sa San Antonio Spurs. Makakatandem ng veteran guard si Rookie of the Year Victor Wembanyama. Binigyan ng San Antonio Spurs si Chris Paul ng $11 million. Free agent star Chris Paul intends to sign with the San Antonio Spurs, ayon kay Chris Haynes ng TNT at Bleacher Report.